Good day mga kasimple. Ito na hinihintay natin. Dumating na yung ating adapter para doon sa ating OBD2. So ito ay OBD1 na 3 pins to OBD2 na female. Tingnan natin. So yan, female kasi ito yung butas, di ba? Tapos ito naman ay OBD1 na male. Okay, so female yung yung nandun sa port. So testing na natin, okay? So yan, hindi ko naman tinurnilyo to. So tatanggalin lang natin to uli. Ayan. So nasa na yun? Ayan. So ito dito natin ikakabit sa 3 pin. Kasi ito 2 pin to. 4 pin pala. Ayun, 2 pin ba? O 4 pin. 4 pin. Ito 3 pin. So kabit lang natin. Pesto ko lang na maayos yung camera ha. Pasok natin. Yun, pasok. Ayan, napasok natin. Pasok na pasok. Tapos, ito. Pagdudugtungin lang natin. Yun, pasok. Ayusin na lang natin ng mamaya na natin i-fix. So, pagkabit mo, ito na, nagganyan siya, nag-initial siya. So, dapat bukas ang makina mo. Okay. Bukas. Kasi hingi niya yun sa'yo. Yan. So antayin natin ha. So pagkatapos ng ilang parang mga kulang-kulang 1 minuto. Ayan. Lumabas na siya. Tingnan natin. Ito pag kinilik mo to magbabago dapat uli. Nag-initialing uli. So ganun yata talaga to. Tingnan natin uli. Initialing uli siya. Baka ganun talaga to pagka kanina nag-initialing na, tapos initialing pa uli. Inatap na siguro yung sasakyan natin. So ayan. Tingnan nga natin kung makiklik na natin. Ayan, nakakapili na ba tayo? Yan. Yan. Pinakanan ko lang. Fuel, Hindi ko pa alam kung saan kung gusto natin i-scan yung sasakyan. Ang alam ko dito yun Intake pressure. Ito yung mga nakikita Fuel, hindi ko alam yun. Kaya yung mga, inaano ko lang ha. Ang dami niyang mga nababasa. OBD type. Parang ito yung nabasa niya na laman ng ating fuel level, yan. Distance. Ano ko lang ha. Dami. Yun. Ito yung mga nakikita ha. Ito yung iba. Kung gusto mo lahat halos mag-display. Yung fuel consumption yata dito, yung volt ng battery mo, yung oras, yung trip, ECT, map, speed, clock, turbo. Yan, yung iba yan ang ginagamit Nakikita ko lang. Initially ulit. So, yun. Nagbabasa pa rin siya. Sa mga nakagamit na ito, mag-comment na lang kung kung sadya ba na talagang sa unang gamit mo nito ay magpapanay-panay siyang initially. So yan So baka posible din ang init po kasi baka kaya siya nag-restart Tingnan natin. Ayaw mag-function. Initialing siya ulit. Okay, napindot ko na.
Long press natin para makita natin yung ano, yung menu. Yan. Tingnan natin kung may scan natin. Ayan, scan natin. Yan, ini-scan na niya yung posibleng problema ng ating kotse. Nagpa-function naman. Baka dun nga lang sa ating adapter, no? Posible. May isa pa tayong ano, darating na adapter. Baka mas maganda yon. Yun ang gamitin natin kung darating siya, no? Oh no, bumitaw. Nag-initialing siya uli. Bumitaw siya. Hindi siya nagpapangsyon ng ayos. Baka doon nga sa adapter. Ayun na nga, initialing siya. Hindi natin alam kung normal ba talaga yon. Kagaya niyo yun, tingnan nyo. Ayan, okay na naman siya. Pero mamaya, ayan na naman, initialing na naman siya. Hindi natin alam kung sa adapter ba o talagang ganon sa unang gamit mo nito ay mag-i-initialing siya sa dami niya kasing mga dapat basahin na sensor siguro. So kaya siguro parang niloload yun na niloload doon sa ano. Hindi ko alam kung yun talaga yung ano. Sa mga nakagamit pala nito, yung nagtry nito na F9, ito F9 to na scanner o BD1, yung mga coaching kagaya ng sa atin na model 90s na walang OBD2, naka OBD1, gumamit lang ng adapter. Kung kamusta naman yung nangyari, kung nag-function ba ng ayos sa inyo tong F9, saka yung ano pa ba yun, yung P9, kung nag-function ba sa inyo yun. Baka mamaya mas maganda pa yung P9 dito, no, na naka OBD1 na gumamit lang na adapter. So please comment lang kayo dito pagka napanood nyo. So pero mako-conquer naman natin, baka nga ganun lang. Ini-scan niya lahat sa dami nung nakita natin kanina na ang dami niya, dami-dami niyang ano, mga nababasa, no, na pwede niyang basahin dito sa ating kotse. So maganda talaga siya lalo na kung magpa-function. Itong binili ko kasi F9 kala ko pares lang siya ng P9. Pero halos pares lang ng function, sa button lang nag-iba. Ayun naman, ganoon na naman siya. Ayan, oh. Ayan. Teka. Okay na naman siya. Pero mamaya, mag-i-scan na naman yan. Di ko rin alam, baka mamaya yung init kasi nakaka-restart talaga ang init kung sa cellphone nga, overheating na ano eh. Nag-restart, ayun oh. Nag-scan na naman siya. Initialing na naman siya. So yun. Bumaba na muna tayo ng konti, sobrang init doon. So antayin na lang natin pag dumating yung sa pang connector. Tingnan natin kung ganun pa rin talaga siya, no? Ay, ginabi na tayo. Eto, dumating na rin yung isa. So mas maikli itong ano na to. To galing naman sa Shopee, ibang seller. Mas maikli lang tong connector o adapter na to. No, so palitan lang natin ano. Kunin natin, tinago ko dito eh. So ito, kita nyo, mas mahaba. Buksan natin to. Parang magkasing haba lang pala. Pero iba yung quality ng plastic nito kung makikita nyo. Parang kung titingnan, parang mas matingkad to. Tingnan natin, baka mas maganda yung quality nito, no? Palitan lang natin. Ano kung bubunutin to? Ano mabunot ko pa? Wala ako na pa ano.
Yun. Uy, mas maganda to. So yan. So yan, initialing na siya. Ayan. Pagkakabit mo kasi initialing na kahit na naka-off pa yung ano ko sasakyan ko. Pero mag-request yan na buksan ng makina natin. So yan. So start natin siguro. Tingnan natin kung mapipindot ko ba. Mas okay pala to. Oh, mas nasa connector nga mga dude. Ayan, tingnan natin kung may scan. O, pines ko ng ano. Tapos tingnan natin dito. Tapos pindutin natin sa gitna. I-scan natin, tingnan natin kung may problema yung sasakyan natin. Ayan, nag-scanning na siya. Tingnan natin. Siya hindi nababasa. Baka nababasa nyo. Scanning na nakasulat dyan. Namatay siya siguro dahil hindi naka-ignition. So, start natin. Yan. Dapat talaga bukas yung makina. So, in-start na natin. Scanning ulit siya. Isaling. Try natin ulit. Kada lang natin ang pag-stop. Tingnan natin kung gaano katagal. Saan lang natin yung aircon. Gabi na kasi, ano na eh. Ayan, 6:30 na. 6:38. Ayan. Tagal kasi dumating na ano. Na maling address pa kaya minitap ko pa. Buti pumayag yung ano, seller. Yung ano, yung rider. Kudo sa rider. Nakipag meet up siya. Initialing siya. Okay, yan. Tignan natin. I-press nyo lang and then scan natin. Down, scan. Tignan natin kung kaya nyo scan yung sasakyan. Bukas na yung ating engine. Naka-start na tayo. Naririnig nyo naman yung sounds. So scanning siya, hindi nyo lang nababasa. Ayan, scanning, nababasa nyo, no? Scanning siya ngayon. Tignan natin kung ano yung mababasa niyang problema ng ating kotse. So, nag-start ulit siya. Initialing ulit siya. Try natin ulit. Nag-initialing ulit siya, no? Hindi natin alam ba't naggaganon. Tingnan natin kung ayaw niya sa scan, tingnan natin yung ano, yung ibang function. Punta tayo sa settings. Ay, scan na naman. Oh no! Initially na naman. So, pinatay natin, back to start tayo. So, patay din siya. Pag nag-start tayo ng ignition, ayan, saka siya nabubuhay. So, antayin natin yan. So, ayan, initialing siya. Ayan. Matagal siyang mag-ano. Tayin natin.
Ayan. At check natin. Hindi siya napipindot. Ayaw. Okay. So sa wakas gumana din. Tingnan natin yung settings, paano siya i-set. Halimbawa, sa speed alarm, yung bilis natin pagka ano, pwede natin set kung hanggang saan siya mag-alarm. Ako, ayan, halimbawa ito, 99. Pagka naka 99 na yung speed niya, o 100 km per hour, yung ganun. Ayan, mag-a-alarm siya. Ganon. Ako sa 100 lang ang ginawa ko, no? So, madami pa, pwede yung coolant pagka gano'ng kataas, ayun, dinanon mo. O, pag 100 Celsius, mag-a-alarm na siya, ganun. Pati yung RPM niya, yan, nasa-set siya dito. No, yung battery niya, halimbawa, pag 10.5 volts na, mag-a-alarm na siya. May mga default na siya, pero pwede mo siyang paltan. Okay? Speed offset. Okay, so yun. Ngayon, para maka-exit ka dyan, ano mo lang. So, yan. So, nakikita naman ito. Hindi ko tachometer ba to o ano. Tapos yung 12.50. Hindi ko alam kung nasaan yung sa temperature. Yeah, hang na naman. So, siguro, ano, i-request natin na i-repantoy. Balik natin. Ang testingin natin yung isa, yung P9 kasi ito yung F9 parang hindi to compatible sa atin, ano. So yun, ibabalik na lang natin. Hindi gumagana eh. Nakapagpalit na tayo ng dalawang magkaibang adapter, ganun pa rin. Baka sa unit na yon hindi compatible, so o may defect. So i-refund natin, ang kukunin natin yung mas maganda doon, yung isa. Okay, so bigyan ko na lang kayo ng update. So ngayon, ayun na lang muna. Yun ang ating review doon sa F9 na yon. Ang kotse natin ay Honda Civic na Model 96 na naka OBD1. So gumamit tayo ng adapter at hindi siya nagpa-function ng ayos. Okay, so tatry natin yung isa pang model naman na mas ahead ng konti doon, mas modelo ng konti doon. Okay, ito ulit si Dansky, ang ating kotse na si Honda Civic 40 LXi. Rock on!